Relate na relate ako! Kala, parang nahihilap na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear M.O.R. Alas 6 pa lang ng umaga pero parang gera na kagad dito sa karinderya. May sumisigaw ng 3 tapsilog. Naghahanap ng libreng sabaw at mga rider na nagmamadali. At ako? Eto, pawis na pawis habang nagbubuhat ng sako ng bigas habang may sumisigaw na kulang daw ang suka sa lamesa 3. Minsan natatawa na lang ako kapag naiisip kong dati, hindi ko ma-imagine ang sarili ko na ganito. Dati kasi mas kilala ako bilang houseboy na puro porma kaysa trabaho. Yung tipo ng tao na mas matagal pa sa harap ng salamin kaysa pagwawalis. Feeling pogi, kahit madalas naman mapagalitan. Mahilig magpatawa, mahilig dumiskarte, pero tamad kapag seryosohan na. Akala ko noon sapat na yung marunong ka magpatawa para magustuhan ka ng tao. Na kapag makapal mukha mo at marunong ka magpasikat, okay ka na habang buhay. Kaya halos lahat ginagawa akong palabas. Kahit pagwawalis, may posing. Kahit paglalaba, may kanta. Kahit simpleng pag-abot ng tubig, akala mo audition sa pelikula. At syempre, madalas din ako mapagalitan. Lalo na kapag may isang tao na laging nakabantay sa bawat katangahan ko. Yung tipong hindi pwedeng magkamali ako ng hindi siya may comment. Araw-araw kaming nag-aaway nun. Agawan sa map, taguan ng tsinelas, sumbungan sa amo. At halos gusto na yata niya akong ipakain sa aso sa sobrang kulit ko. Pero sa totoo lang, kahit puro asaran, yun din yung panahon na pinakamasaya ako. Kasi unang beses kong naramdaman na may taong kayang sabayan yung kulit ko na hindi sumusuko. At siguro, doon nagsimula lahat. Sa simpleng kulitan, sa simpleng asaran, sa bahay na araw-araw maingay. At sa buhay kong akala ko dati, puro biro lang dapat. Tita Nena, nakita mo yung map ko? Bakit parang silosong boyfriend ka magsalita? Map ko agad? Siyempre, akin yun eh. Ilagyan ko pa nga ng masking tape na Jolo Pogi yun eh. Kaya pala'y tinapon ko. Hoy! Kaya pala nawawala. Ikaw talaga may gawa, no? Hindi ko kasalanan kung pati map mo mayabang. Inggit ka lang kasi kahit cleaning materials gustong may pangalan ko. Hindi ka pogi, Jolo. Makapal ang mukha mo. Aba, alas 6 pa lang pero parang mag-asawa na kayong nag-aaway. Aga-aga naninira agad ng umaga to si Leia eh. Ako pa talaga. Ikaw tong 3 oras sa banyo pero 2 hibla lang naman ang bigote mo. Siyempre. Maintenance ang tawag dun. Mahirap nang maging gwapo nang walang effort. Effort? Akala ko stress lang sa mukha mo yun. Madam! Madam Olivia! Inapin na naman ako nito. Ano na namang problema ninyong dalawa? Hindi pa ako nagkakape, sumasakit na ang ulo ko. Madam, sabihin nyo nga rito na hindi pwedeng pati map may pangalan niya. Protection yan sa property ko. Property? Bahay ko to, Jolo. Kahit map, hindi mo pag-aari rito. Kaya nga po inaayos ko na lang ang branding ko habang wala pa akong sariling bahay. Unahin mo nga kaya muna yung sariling brief mo. 3 araw na nakasampay sa banyo. Strategic drying ang tawag dun. Strategic amoy rin yata. Jolo, ikaw magwalis sa sala. Leia, ikaw sa kusina. Madam, unfair. Lagi na nga lang maganda assignment niya ni Leia eh. Ano magandang assignment? Kusina to, hindi beach resort. Ikaw kasi bagay sa kusina. Parang bagay kang may hawak na sandok habang maganda, ganun. Nabobola ka na naman kasi tinatamad ka maglinis. O hindi maayos na papuri ang tawag doon. Oo, kaya walang naniniwala sa'yo eh. Kahit sincere ka, mukha ka pa rin manloloko. Ay, grabe ka naman. Nasasaktan na ako bilang future businessman. Future? Kailan? Kapag natuto ka ng hindi magsunog ng hotdog? Ay, 1 beses lang yun 3 beses. Tita, kape ka naman minsan sa akin. Ay, mahirap. Mas nakakatawa ka kapag talo. Ay, asan yung tsinelas ko? Bakit ako tinitingnan mo?
Kasi ikaw na naman ang utak kriminal dito na may motibo eh. Wow, kriminal agad. Kaya balik mo yung tsinelas ko. Late na ako. Hindi ko alam kung saan mo nilagay. Baka nasa ilalim ng kayabangan mo. Madam! Tingnan niyo ginagawa nito. Workplace harassment ito. Jolo, 25 anyos ka na halos. Hindi pwedeng bawat nawawalang tsinelas parang may Senate hearing. 23 pa lang po ako, madam. Bata pa po ako, Your Honor. Sensitiba pa po ang emotions ko. Mukha lang matanda dahil puro yabang. Hindi mo lang matanggap na attractive ako eh. Jolo, kahit electric fan, hindi kikiligin sa'yo. Hoy, masakit yun ha. Pero totoo. Alam mo, Leia, isang araw pagsisisihan mong lagi mo akong inaasar. Bakit? Yayaman ka ba? Oo. Tapos magkakaroon ako ng sariling kotse, sariling negosyo. Tapos ikaw, magsisisi kang hindi mo ako sineryoso. Jolo, kung gusto mong seryosohin ka ng tao, unahin mong seryosohin ang sarili mo. Aray. Okay. Mag-motivate, may halong galit. Hindi ako galit. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kasi puro ka porma, pero kapag trabaho, laging may dahilan. Alam mo, minsan nakakainis ka na. Kasi hindi ako natatawa sa acting mo. Hindi, kasi pakiramdam ko, kilalang kilala mo ko kahit ayokong ibulatlat ang buhay ko sa isang tulad mo. O siya, tama na yung titigan nyo. Hindi matatapos ang paghuhugas ng plato sa chemistry nyo. At Jolo, hanapin mo ang tsinelas mo, nasa ref. Bakit nasa rep? Para lumamig at baka sakaling kapag sinuot mo, mahimasmasan ka sa mga ginagawa mo. Leia, isang araw, gaganti talaga ako sa'yo. Bilisan mo, baka mauna pa ang pagkapanot mo sa balak mong paghiganti. Habang tumatagal, nasasanay na rin kami sa ingay ng isa't isa. Yung tipong kapag tahimik si Leia sa bahay, pakiramdam ko may kulang. Kahit araw-araw naman kami nag-aaway. Minsan tungkol sa map o kaya tungkol sa nawawalang medyas. At minsan, wala lang talaga. Trip lang namin mag-asaran. Pero hindi ko namamalayan na nasasanay na pala akong siya agad ang hanapin pagising ko. Kapag wala siya sa kusina, sisilip ako. Kapag hindi ko marinig ang boses niya, parang ang boring ng bahay. At si Leia naman, kahit lagi akong binabara, halata namang natatawa rin siya. Pinipilit lang seryosohin yung galit niya sa akin. Pero kapag nakikita niyang napapahiya ako, siya rin ang unang tumatawa. May mga araw na sabay kami naguhugis ng plato habang nag-aasaran. May mga gabing sabay kaming inaabutan ng sermon ni Madam Olivia dahil parehong tamad. At kahit puro kulitan ang lahat, doon yata kami naging komportable sa isa't isa. Hindi dramatic eh. Hindi yung biglang nahulog. Mas parang naging masaya lang bigla yung ordinaryong araw dahil nandyan yung isang tao. At sa totoo lang, hindi ko pa inaamin nun sa sarili ko. Pero siguro, doon na nagsimula yung problema ko. Yung nasanay akong kasama siya sa bawat araw ko. Jolo, bilisan mo ang pagbubukas ng gate. Nakilala nyo na ba yung bagong guard natin dito sa bahay? Siguro naman mas magiging safe na tong lugar natin. Madam, relax lang. Ako nang bahala rito. Sanay ako sa security na ganyan. Security? Nung isang gabi nga natakot ka sa pusang tumalon sa basurahan? Strategy ang tawag doon, hindi takot. Parang tawag yata doon, tactical. Ganun. Aba, may tactical ka pang nalalama. Malis nga, hirap kang tapusin. Magandang umaga po. Ay, ikaw na ba yung bagong guard? Opo, ma'am. Arman Santos po. Good morning po. Pasensya na po kung maaga ako. Mas gusto ko po kasing inuunahan yung trabaho kaysa hinahabol. Wow, parang coach na fina-forward sa text kong magsalita. At least maayos ka usap. Excuse me, maayos din akong kausap. Hindi no, maingay ka kausap. Ay, mukhang masaya kayo rito sa bahay ah. Masaya naman sana kung hindi makulit tong si Jolo. Madam, it's my personality. Personality o problema? Bakit parang biglang bait-baitan kaya ta ngayon, Leia? Ano naman ngayon kung mabait ako? Kasi kadalasan parang gusto mo ko sakalin eh. Huwag ka mag-alala. Gusto ko pa rin. Aray ko.
Sige po, ma'am. Ayusin ko lang po yung gamit ko para makapwesto na rin po sa gate. Ingat po. Ano meron sa guardian na yun? Parang bigla kang bumait. Bakit? Bawal ba maging magalang? Hindi naman sa bawal. Nakakapanibago lang eh. Sa akin kasi parang lagi kang may dalang tsinelas na pamalo eh. Kasalanan mo rin naman. Tita Nena, napansin niyo ba? Iba yung boses niya dun sa guard, no? Oo nga, parang customer service hotline. Uy, grabe kayo ah. Oy, wag mo akong gamitan ng grabe-grabe na yan. Sagutin mo yung tanong ko. Nagsiselos ka ba? O syempre hindi, ba't naman ako magsiselo sa guard? Ay, ayun oh, defensive. Hindi ako defensive. Gwapo rin naman ako ah. Hindi naman usapang gwapo Eh agad. bakit ba parang impress na impress ka dun? Kasi marunong magsalita ng hindi nagyayabang kada 5 segundo. Fine. Tingnan mo bukas, gentleman na din ako. Diyos ko! Kanina, asan yung gitara ko? Bakit? Magpa-practice lang ako. Kunwari talaga. Hoy, maraming babae na uhuhulog sa marunong mag-gitara. Oo, kapag marunong. Ay ko! Utol! Ayan, kahit gitara sumusuko sa'yo. Baka pati gitara napagod na sa kayabangan mo. Simula ngayon, magja-jogging na ako. Healthy lifestyle, athletic. Hoy, hindi bagay sa'yo tumakbo. Mukha kang hinahabol ng utang. Tingnan mo na lang, pagbalik ko rito, macho na ako. Run. Tubig! Tubig! Oo, ito. Dahan-dahan lang. Diyos ko, Jolly, namumutla ka. Hindi ako namumutla. Artistic pawis lang to. Ayan na yung athletic na sinasabi mo. Lea, tikman mo tong sinaing. Bakit amoy sunog? Smoky flavor, modern yun. Modern. Jolo, parang hollow block sa tong kanin. At least marunong ako O mag-effort. hindi effort tawag dyan, kaimutan. Simula ngayon, tatambay na rin ako dito sa gate. Para alerto. Responsive. Talaga? Oo, dapat marunong magbantay. Jolo. Jolo. Natutulog? Hindi ah. Meditate ako. Hoy, nakanganga ka. Tulo pa nga laway mo. Ay, tinatawanan niyo lang ako ngayon. Pero darating ang araw, Na ano? basta. Alam mo, Jolo, minsan hindi kailangan magpanggap para mapansin. Eh, naman po ang mga forwarded coaches sir guard eh. Kasi ikaw, masyado kang busy pumorma kaysa maging totoo. Uy, alam mo parang masakit na yung sinasabi mo ha? Habang tumatagal, lalo yatang sumasama ugali ko. O baka hindi ugali, selos. Kasi bawat lingon ko, parang lagi magkausap si Lea at saka Arman.
Minsan sa gate, minsan sa kusina, minsan simpleng kumustahan lang pero ewan ko ba? Parang naiirita ako kahit wala naman silang ginagawa. At ang mas nakakainis, biglang bumabait si Leia kapag si Arman nakaharap. Yung boses niyang laging mataray sa akin, biglang lumalambing. Yung tingin niyang parang gusto ako sapakin araw-araw, biglang nagiging sweet. Kaya kung ano-ano tuloy ginagawa ko para magpapansin. Nagja-jogging kahit halos mamatay na ako. Nag-aaral maggitara kahit unang kanta pa lang naputol na yung string. At munti ko nang sunugin yung kusina dahil gusto kong patunayan na marunong ako magluto. Pero habang lalo ako nagpapatawa, mas lalo kong nare-realize na hindi na simpleng asaran lang yung nararamdaman ko kay Leia. Kasi unang beses sa buhay ko, may isang tao akong gustong seryosohin. Pero wala akong idea kung paano. At habang todo selos ako kay Arman, hindi ko napapansin na siya mismo natatawa lang pala sa akin. Parang may alam siyang hindi ko alam. Pero syempre, dahil ako si Jolo, mas inuna ko munang magdrama kaysa mag-isip ng maayos. Jolo, pakitapon itong basura sa likod. Bakit ako na naman? Pakaramdam ko rito tuloy eh. Hindi houseboy ang tawag sa akin eh. All-around machine eh. Oo, sige, wag mong gawin. Ikaw rin sasalo ng amoy niyan mamaya. Fine. Pero kapag yumaman ako, hindi na ako hahawak ng basura. Manager na ako ng mga taga-tapon. Uy, ikaw ba yan? Uy, Leia, ba't ka umiiyak? Wala. Umalis ka na nga rito. Hindi ka naman umiiyak nang wala lang eh. Jolo, please. Ayoko muna makipagkulitan ngayon. Hindi ako nangungulit, nag-aalala ako. Sanay kasi ako na lahat ng sinasabi mo, joke. Hindi lahat. May nangyari ba? May nanakit ba sa'yo? Wala. Napagod lang ako. Leia, ilang buwan na tayong magkasama dito sa bahay. Alam ko kapag may tinatago ka. Bakit ba kasi hindi ka marunong tumigil? Kasi hindi kita kayang iwang umiiyak dito ng mag-isa. Alam mo yung dahilan kung bakit lagi akong lumalabas kapag duty si Arman? Oo, kaya nga halos mabaliw na ako kakaselos eh. Ang tanga mo talaga. Alam ko, pero seryoso ako. Gusto mo siya? Hindi ko siya gusto. Huwag mo na akong lokohin. Kita ko kaya kung paano ka ngumiti kapag kausap mo siya. Siyempre, ngingiti ako. Tatay ko siya. Ha? Sandali, sabi mo? Tatay ko si Arman. Yung guard, tatay mo? Oo. Bakit parang ngayon lang kayo nagkakasama? Kasi matagal kaming hindi nagkita. Naghiwalay parents ko nung bata pa ako. Sumama ako kay mama sa probinsya. Tapos si papa dito nagtrabaho sa Maynila. Kaya pala. Pero bakit parang tinatago mo? Nahihiya ako kasi gwardiya tatay ko. Habang ako kasambahay. Leia, Ang sama no, sarili kong tatay kinakahiya ko. hindi ka masama. Pagod ka lang siguro maparamdam sa tao na magkakaiba kayo ng level. Alam mo kung gaano kahirap marinig araw-araw yung mga taong tingin sa atin hanggang utosan lang? Kaya nung nalaman kong dito assigned si Papa, natakot ako. Baka pagtawanan kami. Baka isipin nila, anak na ng guard, kasambahay pa. O ano naman kung guard siya? Madaling sabihin kasi hindi ikaw yung nahihiya. Leia, houseboy ako. Oh. Tagal ko nang sanay na minamaliit. Oo, pero iba ka. Dinadaan mo sa biro yung lahat eh. Kasi nga, takot ako maging seryoso. Bakit? Kasi kapag naging seryoso ako, doon ko maiisip na wala pa talaga ako napapatunayan. Alam mo, nakakainis ka minsan. Pero, ikaw rin yung unang tao rito na hindi nagtanong tungkol sa akin. Sa tatay ko, Kasi wala namang masama doon. hindi mo ba talaga ako pagtatawanan? Leia, ilang linggo na ako nagselo sa sarili mong tatay. Wala na akong karapatan tumawa. Tanga ka talaga! Siguro nga. Oo. Salamat ah. Para saan? Hindi mo ako pinagtawanan.
Alam mo, Leia, kahit lagi tayo nag-aaway, ayoko pa rin nakikita kang umiiyak. Jolo, Hmm? huwag kang biglang nagiging mabait. Nakakalito ka eh. Pasensya na. Minsan lumalabas yung pagiging tao ko. Pagkatapos ng gabing yun, parang biglang natahimik ang utak ko. Unang beses yata yun na nahiya ako sa sarili ko. Ilang linggo ako nagselos, nagpapapansin, nagpapakatanga. Tapos, tatay pala niya yung iniisip kong kaagaw. Noong una gusto ko lang talagang mapansin ni Leia. Pero pagkatapos naming mag-usap sa likod ng kusina, parang may nagbago. Parang unang beses ko siyang nakita, hindi bilang kaaway sa asaran, kundi bilang taong pagod na rin magpanggap na okay lang lahat. At doon ko rin unang naisip kung gaano kabata yung tingin ko sa buhay. Habang si Leia nag-iipon para sa pangarap niya, ako, puro yabang lang. Puro salita, puro forma. Ni hindi ko nga kayang seryosohin sarili ko nun. Kaya siguro mas tumama sa akin yung sinabi niya, na hindi pwedeng habang buhay, puro biro lang lahat. At sa totoo lang, unang beses kong gustong maging mas maayos na tao dahil may isang taong gusto kong maging proud sa akin. Hindi para magpasikat hindi para magmukhang pogi, kundi para kapag tumabi ako kay Leia balang araw, hindi ako mahihiya sa sarili ko. Pero hindi ko alam noon na may mas malaking usapan pala na naghihintay sa akin. Kasi habang abala ako kakaisip kung paano ako magiging karapat-dapat kay Leia, may isang taong matagal na pala akong inoobserbahan. At mukhang handa na siyang kausapin ako. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Focus. Pagkatapos nung gabing nakausap ko si Leia, parang ang hirap nang bumalik sa dati. Hindi ko na kayang gawing biro lahat kasi unang beses kong nahiya sa sarili ko. Noong una, akala ko okay lang yung puro forma, puro yabang, puro diskarte, pero walang direksyon. Pero habang iniisip ko si Leia at yung mga pangarap niya, ako napaisip na parang napag-iiwanan na ako ng sarili kong buhay. Kaya unti-unti ako nagbago, hindi biglaan. Hindi yung isang umaga pagising ko, responsable na kaagad ako. Madalas sablay pa rin. Makulit pa rin naman ako. Pero hindi na ako kagaya ng dati na puro pabogi lang. Mas maaga na akong gumising. Mas inayos kong trabaho ko. Tumigil na rin ako magpanggap na okay lang kahit wala akong plano sa buhay. At siguro, ang una nakapansin nun, si Leia. Kasi dati, bawat utos sa akin reklamo kaagad. Ngayon, ako na minsan ang nauunang kumilos. Dati kapag may mali ako, dinadaan ko lang sa joke. Ngayon, marunong na akong umamin. Nakakahiya man sabihin pero habang tumatagal, mas naiisip ko na gusto kong maging lalaking maipapakilala ni Leia na hindi siya mapapailing. Hindi dahil mayaman, hindi dahil astig, kundi dahil may direksyon. At siguro, yun pala talaga yung unang senyales ng pagtanda. Yung unang beses mong ayusin ang sarili mo hindi para magpasikat, kundi dahil may isang tao na ayaw mong biguin. Oh, himala. Hindi ka natutulog habang nagbabantay ngayon Grabe naman po. Isang beses lang naman yun. 3 beses kitang ginising noon. Sir Arman, may isasabihin po ba kayo? Bakit parang kabado ka? Sa totoo lang po, oo eh. Bakit? Akala ko po, papalayuin niyo ako kay Leia. Ang taas naman yata agad ng tingin mo sa sarili mo. Ay, hindi naman po sa ganun. Kasi halata naman po siguro. Oo, halata.
Kahit yata poste sa gate, alam na gusto mo ang anak ko. Ay, grabe naman po. Ganun ba kahalata? Jolo, isang linggo kang nagja-jogging para lang makita ni Leia. Tapos nahimatay ka sa tapat ko. Halatang nagpapapansin ka. Ay, sir, huwag niyo na pong ipaalala. Hanggang ngayon, sumasakit yung pride ko eh. Mabuti nga. Baka sakaling matauhan ka. Sir, galit po ba kayo sa akin? Dapat ba? Ay, hindi ko po alam. Ang totoo, mas gusto kitang kausap kaysa dun sa ibang lalaking puro forma rin pero mayabang sa wala rin naman. Ha? Hindi ka masamang bata. Makulit ka lang. At medyo kulang sa direksyon. Aray ko, diretsahan. Mas okay ng diretsahan kaysa puro bola lang. Sir, alam niyo po ba minsan naiinggit ako sa inyo? Bakit? Kasi parang ang ayos niyo pong tingnan eh. Tahimik, simple lang. Pero parang may bigat kapag nagsasalita kayo. Eh ako kasi, pakiramdam ko minsan, clown lang ako dito sa bahay. Alam mo bakit ka ganyan? Bakit po? Kasi masyado mong ginagawang joke yung sarili mo bago pa gawin ng ibang tao. Eh, siguro nga po. Sanay ka sigurong inuunahan mo na agad ng patawa para hindi masakit kapag iba ang gumawa, no? Sir, grabe kayo, no? Parang kilalang kilala niyo ako. Para rin kayo yung anak niyo eh. Pasmado ho yung bibig. Anong sabi mo? Joke. Joke lang ho yun. Hindi mahirap basahin yung taong takot seryosohin ang sarili niya. Sir, kapag houseboy ba habang buhay, mababa na ang tingin ng tao? Hindi. At tandaan mo yan, hindi nakakababa ang pagiging houseboy. Hindi nakakahiyang magtrabaho. Ang nakakahiya, yung habang buhay kang umaasa na yabang lang ay sapat na. Kung talagang gusto mo yung anak ko, tigilan mo ang kakaporma. Mag-ipon ka, matuto kang tumayo. Hindi mo kailangan maging mayaman agad. Hindi mo kailangan maging perpekto. Pero kailangan marunong kang magsikap ng seryoso. Sir, hindi ko alam bakit pero pakiramdam ko, napakaliit ko bigla. Mabuti yun. Kasi minsan kailangan muna nating maramdaman na maliit tayo bago tayo matutong lumaki ng tama. Alam niyo po, dati iniisip ko, okay na basta napapatawa ko yung mga tao eh. At masama ba magpatawa? Hindi naman, pero minsan ginagamit ko lang yun para takasan yung katotohanan na wala pa ako napapatunayan. Ngayon alam mo na. Ang tanong, anong gagawin mo? Susubukan ko pong bago. Huwag mong subukan lang. Simulan mo. Hirap naman po yung kausap eh, no? Parang bawat salita may kasamang sampal eh. Mas okay na yung salita lang nananampal kaysa buhay ang mismong sumampal sa iyo ng katotohanan. Pero pwede rin naman na iparamdam ko sa iyo yung sampal gamit tong kamay ko kung gusto mo. Sir, easy. Pero salamat po ah. Huwag ka muna magpasalamat dyan. Kapag nakakita ako ulit ng sunog na sinaing, babawiin ko lahat ng pinayo ko sa'yo. Grabe talaga. At isa pa, Ano po yun? huwag mo munang ligawan yung anak ko kung puro yabang ka pa rin. Sure naman eh. Pero kapag dumating yung araw na kaya mo nang panindigan yung sarili mo, ako pa ang magtutulak sa kanya para sagutin ka. Sige na, balik ka na sa trabaho bago pa tayo magkasampalan dito. Pagkatapos nung gabi na kinausap ako ni Sir Arman, parang nahimasmasan ako sa sarili kong buhay. Hindi naman ako bigla naging perpekto. Makulit pa rin nga ako eh. Minsan sablay pa rin. Pero unti-unti kong tinigilan yung dating ako na puro forma pero walang direksyon. Nagsimula ako mag-aral sa gabi. Noong una, hirap na hirap ako. Inaantok sa klase. Minsan, nakakatulog habang nagbabasa. At ilang beses ko rin gustong sumuko kasi mas madaling magbiro kaysa seryosohin ang buhay. Pero bawat beses na tinatamad ako, naalala ko yung sinabi ni Sir Arman na walang nakakahiya sa trabaho. Ang nakakahiya yung habang buhay kang walang ginagawa para umangat.
Kaya nag-ipon ako. Mas inayos kong trabaho ko. Hindi na ako yung dating reklamador sa bawat utos at siguro unang ang nakapansin nun si Leia. Kasi dati kapag inaasar niya ako, puro porma kagad yung pangsagot ko. Ngayon, minsan, ngingiti na lang ako tas tuloy trabaho. At habang tumatagal, mas gumagaan ang samahan namin. Hindi na puro asaran. May mga gabi nang sabay kaming nagkakape sa kusina habang pinag-uusapan yung mga pangarap namin. Yung karinderya na gusto niyang buksan. Yung buhay na gusto naming maabot balang araw. At sa unang pagkakataon yata sa buhay ko, hindi na ako natatakot na magmukhang seryoso. Kasi, mas masarap palang mangarap kapag may ginagawa ka para maabot yun. Aba, yung parang piyesta na agad rito. Siyempre naman, grand opening ito ng future pinakamalupit na karinderya in town. Tao na agad. Kagabi nga hindi mo maayos yung menu board. Artistic kasi yung sulat ko. Mukhang reseta ng doktor. Hayaan mo na, at least marunong na magsulat ng diretso ngayon. Si Arma naman eh, opening day ngayon, yun namang ilabas yung buong pagkatao ko. Ano pa meron na nakatago pa? Maaga ka lang naman ng 30 minutes sa normal mong gising dati. Eh syempre iba ngayon eh, businessman na ako eh. Businessman daw pero kanina muntik madulas sa sabaw. Testing lang ng floor safety yon. Jolo, bilisan mo nga yung ayos ng kutsara. Yes, boss! Hoy, Bakit? hindi ko na sumasagot ng pabalang ha. Wala. Sir, konting respeto naman sa negosyante. Ate, bukas na po ba? Ay, opo, pasok po kayo. Ay, good morning po. Ano pong order natin? Ano po yung specialty ninyo? Ako po sana, kaso unavailable. Hoy! Mukhang ang sa inyo naman dito. Ay naku, araw-araw pong may libreng comedy rito. Jolo, pakikuha nga yung extra rice. Ito na! At pakibantayan mo na rin yung sinaing ha. Baka masunog. Ulitin mo yung ginawa mo dati ha. Aray! Alam mo, habang buhay mo na talaga ako aasarin dun. Trauma yun sa kusina. Alam mo, nakakatuwa, no? Ano? Dati pinapangarap mo lang tong karinderya habang naguhugas ng plato sa bahay ni Madam Olivia. Oo nga. At dati, ikaw puro drawing ka lang at kayabangan. Masakit, pero totoo naman. Pero seryoso, proud ako sa'yo. Bakit parang mas kinakabahan pa ako dyan kaysa nung first day ko sa trabaho? Bakit ka proud? Kasi noon, puro yabang ka lang. Ngayon, totoo na. Dati puro kayabang. Ngayon, marunong ka ng mangarap ng may ginagawa. Alam mo, ikaw talagang dahilan bakit ako nagsikap eh. Mali. Ikaw pa rin gumawa nun. Tinulungan ka lang namin makita na kaya mo. Aba, mukhang lumalalim yung usapan natin ah. Ako muna hahawak sa cashier bago kayo mag-iyakan dyan. Sir Arman, salamat po talaga ah. Huwag ka muna magpasalamat sa akin. Bayaran mo muna yung utang mong soft drinks noong isang buwan sa supplier. Sure naman eh. Ay, Leia, nakita mo? Marunong ng mahihayang boyfriend mo. Tita, partner na po sa negosyo. Labas muna personal. Professional muna. Professional? Kagabi nga gusto mo lagyan ng Jolos, Pogi, Lugawan, and more. Yung karatula nyo. Marketing strategy ang tawag dun. Pero seryoso, salamat. Para saan ba? Kasi kahit ang kulit mo noon, hindi ka sumuko sa sarili mo. Eh kasi may mga taong naniwala muna bago ako natutong maniwala sa sarili ko. Oo, siya tama na drama. May customer na naman. Boss, pahingi nga po ng extra gravy. Ay, eto na po. Hoy, Bakit? proud din pala ako na partner kita. Leia, Ano? ulitin mo nga. Wag na. Baka lumaki na naman ulo mo. Sa bagay, baka kapag lumaki yung ulo ko, mas lalong makita ang kapugian ko. Noong makaipon-ipon na kami ni Leia, doon namin napagdesisyonan na umalis na sa bahay ni na Madam Olivia.
Hindi dahil may problema. Sa totoo lang, parang pamilya na rin ang turing nila sa amin. Pero dumating yung panahon na kailangan na rin naming subukan tumayo sa sarili naming paa. Naalala ko pa nung sinabi namin kay Madam Olivia na magtatayo kami ng maliit na karinderya. Akala ko magagalit kasi mawawalan siya ng houseboy na pogi at hardworking. Pero sabi lang niya, about time na gamitin mo naman ang kadadaldal mo sa customer. English ang simula, pero gets ko naman yung about time. Tapos bigla siya nagabot ng envelope. Dagdag puhunan daw. Halos maiyak si Leia nun. Ako rin. Kahit kunwari astig pa ako sumagot. At doon na nagsimula ang lahat. Hindi naging madali yung buhay pagkatapos nun. Marami pa ring araw na kulang ang kita. May mga gabing pagod na pagod kaming pareho. May mga pagkakataong halos gusto na naming sumuko kapag matumal ang benta o sunod-sunod yung bayarin. Pero siguro, yun yung pinagkaiba ng buhay namin ngayon kumpara dati. Hindi na kami nag-iisa sa pagod. Sabay naming binuo lahat. Sabay kaming nangarap, sabay kaming natuto, at habang tumatagal, mas nare-realize ko na hindi pala kailangan enggrande ang buhay para sumaya. Minsan sapat na yung may kasabay kang umuwi gabi-gabi habang amoy mantika kayong dalawa. Yung may kaagaw ka sa electric fan habang nagbibilang ng kinita. Yung simpleng nagtatawanan kayo habang nagsasara ng karinderya kahit pareho ng masakit likod nyo. Dati akala ko magiging masaya lang ako kapag yumaman ako agad. Kapag may kotse na, kapag astig tingnan. Pero mas masarap pala yung pakiramdam na may taong nananatili habang unti-unti mong inaayos ang sarili mo. At siguro, yun din yung dahilan kung bakit naging espesyal lahat para sa amin. Hindi kasi namin minadali. Hindi kami instant naging okay. Pinaghirapan namin yung buhay na meron kami ngayon. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, mas gusto ko na yung tahimik na saya kesa dun sa maingay na pagpapanggap. Aba, himala. Hindi sunog yung ulam ngayon. Siyempre naman, professional na po ako ngayon. Huwag ka nga masyadong proud. Pumili ka lang naman yan sa kabilang kanto eh. Madam, salamat po talaga sa pagpunta. Alam ko, simpleng hapunan lang to pero sobrang importante po sa amin na nandito kayo. Aba, malamang pupunta ako. Tinrabaho ko rin kayong dalawa. Feeling ko nga, matchmaker yata ako. Hindi po talaga namin makakalimutan yung tulong nyo nung nagsisimula pa lang kami. Kung hindi dahil doon sa dagdag puhunan na ibinigay nyo, baka hanggang plano lang tong karinderya. Ay, huwag niyo nga akong paiyakin dito. Saka investment ko rin yan. Tingnan mo naman, may libre akong pagkain habang buhay. Madam, VIP customer po kayo dito kahit hindi na kayo magbayad. Talaga lang Aba, dapat pala mas dinamihan ko pa yung puhunan nyo noon. Pero aminin nyo, malayo na ang narating ng dalawang to. Totoo yan, ma'am. Dati nga itong si Jola halos ikamatay na yung pagja-jogging. Ay, Sir Arman, ilang taon na yun? Move on na tayo. Hindi namin makakalimutan yun. Lalo na nung binuhusan ka ni Tita Nena ng tubig habang nakahandusay ka sa gutter. Akala ko kasi nahihilo lang. Hindi ko alam nagdadrama na pala. Alam niyo, kaya wala akong peace of mind dito eh. Lahat ng kahihiyan ko nakatago pa sa inyo. Kasalanan mo rin. Ay, sobrang yabang mo noon. Madam, nagbago na po ako. Responsable na ako ngayon. Business owner na. Totoo naman. Dati nga ayaw mo maghugas ng plato kapag walang audience. Branding kasi yun. Anong branding? Tamad ang tawag doon. Sir, minsan, alam mo, gusto ko na lang maglaho dito. Hindi pwede. Ikaw ang tagahugas mamaya. Oh, kita nyo? Ganito ang trato sa partner sa negosyo? Partner daw eh. Parang naiiyak ka pa noon kapag inaaway ka ni Leia. Oh, yun ang inamasiya. Naalala ko nga dati, nagtago ka pa sa kusina dahil akala mo inagaw na ni Arman si Leia eh. Tita? Grabe ka rin kasi noon. Nagseklos ka sa tatay ba naman? Ay, sir, kasi naman, bakit niyo man hindi sinabi kaagad? Mas masaya kang panoorin habang nagkakalat. Alam mo, Jolo, noong una akala ko talaga hindi ka na magmamature. Grabe ka naman. Totoo naman eh. Dati puro ka lang salita. Pero habang tumatagal, nakita kong marunong ka naman palang magsikap kapag may gusto kang panindigan. Alam mo, minsan, iniisip ko pa rin yun eh. Yung dating ako, yung puro yabang pero takot namang seryosohin ang buhay. Normal yun. Ang importante, hindi ka nananatiling ganon.
At hindi rin kayo sumuko nung nahirapan kayo sa negosyo nyo. Naalala ko pa nung unang buwan halos gusto nyo nang magsara. Kung hindi dahil sa tulong yung lahat, baka wala kami rito ngayon. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na minsan. Alam mo yun, houseboy lang ako dati, pero ngayon, may sarili na tayong negosyo. At sariling utang. Kita naman Moment na sana yun oh. Pero totoo yung sinabi mo. Malayo na ang narating nyo. Hindi rin naman po namin ginawang mag-isa, Tay. Sir Herman, salamat po talaga. Kung hindi nyo ako kinausap nun, malamang hanggang ngayon, nagpapakit pa rin ako sa gate. Oo nga. At malamang hanggang ngayon tulog ka pa rin habang duty. Grabe talaga kayo sa past ko. Pero proud kami sa'yo, Jolo. Wag naman po kayo biglang sweet. Hindi ako prepared Bakit? Naiiyak ka? Hindi, pakisin to. Hoy, anak. Bakit po? Pakasal ka na rito para may libre na akong pagkain. Tatay naman Sir, gusto ko po yung suggestion nyo, ha? Hoy, huwag ka nga biglang seryoso. Hindi ako nagbibiro. Leia, alam mo namang hindi ako perpektong tao. Marami akong kapalpakan, oo. Pero ikaw yung dahilan kung bakit gusto kong mas maging maayos na lalaki araw-araw. Jolo, Kaya kung papayag ka, gusto kong habang buhay na tayo magkasama sa lahat. Sa pagod, sa negosyo, kahit sa pag-uugas ng plato. Aba, Himala, marunong palang magseryoso. ang corny mo talaga. Oo na, pero mahal mo. Oo. O siya. Dagdagan nyo na kanin ko. Bay, ikakasal na! Hanggang ngayon, maaga pa rin kaming gumigising ni Leia para maghanda sa karinderya. Ako taga-buhat ng mesa, siya taga-check ng lulutuin. At si Sir Arman, automatic, nakaabang na agad para sa libreng almusal kahit hindi pa bukas. Minsan nga iniisip ko, parang hindi naman talaga siya retired guard. Parang professional libre kain lang, ganon. Pero sa totoo lang, mas gusto ko na tong buhay namin ngayon. Simple, tahimik, pagod, pero masaya. Hindi man ingrande, pero totoong totoo. At habang tumatagal, mas naiintindihan ko yung mga bagay na hindi ko dati pinapansin. Noon kasi akala ko kapag may kaagaw ka sa pag-ibig, kailangan mo kaagad labanan. Kailangan mo patunayan na mas lamang ka. Hindi ko alam na minsan, yung taong akala mong kalaban, siya pa pala tutulak sa'yo para ayusin ang sarili mo. Kasi alam niyo kung di dahil kay Sir Arman, baka hanggang ngayon, puro forma pa rin ako. Baka hanggang ngayon, takot pa rin akong seryosohin ang buhay ko. At siguro, yun din ang pinakamahalagang natutunan ko. Hindi pa lahat lang kung houseboy ka, gwardya o simpleng kasambahay. Hindi rin nasusukat sa trabaho o estado sa buhay ang halaga ng tao. Kasi sa dulo, ang totoong sukatan pala kung paano ka magsikap. Kung paano mo paninindigan yung mga pangarap mo. At kung paano ka magmahal ng totoo kahit walang kasiguraduhan. At sa totoo lang, mas masarap pala mabuhay kapag hindi ka na nagpapanggap na mas magaling ka kaysa sa totoong ikaw. Kaya minsan, kapag nakikita ko si Leia na abalang-abala sa kusina habang inaasar ako dahil mali na naman bilang ko sa sukli, napapangiti na lang ako. Kasi dati pangarap ko lang, may taong maniniwala sa akin. Ngayon, kasama na akong bumubuo ng buhay na dati pinapangarap ko lang. Siguro tama nga si Sir Arman noon. Hindi lahat ng kaagaw sa pag-ibig kalaban. Minsan, siya pa magtuturo sa'yo kung paano maging karapat-dapat. Basta ang kailangan lang sa buhay, focus! Ito ang kwento ko. Mula sa dating mayabang na nagsusumikap ngayon para yumaman. Jolo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Focus.